Nagpasya si Mr. Craven na umuwi sa kanyang mansyon. Mabigat ang mga akbang ng mga pagod na paa. Walang sigla ang katawan. Matamlay. Tulad sa geserang nauubusan na ng langis. Dumating na ang araw ng katotohanan. Ang buong mansyon at kabuuan ng latian ay mapapasakamay na ni Mr. Max Hawkins. Colin. Mary. Dumating na ang takdang araw para lisanin ang mansyon. Mawawala ang mansyon at kasama na rito ang karangalan. Pero huwag kayong mag-alala at may sapat akong yaman na maiiwan para sa inyo. Hindi ko po kailangan ng yaman, Papa. May nakita na rin akong sanatorium para sa iyo. Ayoko sa sanatorium. Ang mahalaga sa akin, Papa, ang makasama kayo. Hindi maaari. Maraming magagaling na doktor sa sanatorium. Mary. Ano po yun, Uncle? Simula sa araw na ito, doon ka muna titira sa bahay ni Dr. Henry. Kina Dr. Henry po? Oo. Nabalitaan ko kasing mahilig ka sa latian. Ang gusto ko po, doon na lamang ako kina Deacon. Anong sinabi mo? Gusto ko po magkasama kami ni Mary, Papa. Tumigil kayo. Nasaan na ang paggalang nyo sa akin? Huwag niyong kalilimutang pamilya pa rin kayo ng mga Craven at sila'y mga alila. Matagal na panahon ang inyong paninilbihan sa pamilya ng mga Craven. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat at sana maging makatao rin sa inyo ang susunod na tagapamahala ng mansong ito. Ngunit sa palagay ko, ang iniisip ko'y malayong mangyari. Kung sino man sa inyo ang nais humanap ng panibagong trabaho, sabihin niyo lang sa akin. Ayoko na pong umalis dito sa mansyon. Masaya na po ang buhay ko dito. Ano ka ba naman? Tumigil ka na dyan. Pare-pareho lang naman tayo. Wala na tayong magagawa pa. Wala na tayong magagawa. Dapat mahiya si Hawkins sa kanyang balat. Bakit niya gagawing hotel ang isang mansyong katulad nito? Naawa ko kina Mary at Colin. Kapag ginawa niya hotel ang mansyon, papahiram ko ng laso ng lahat ng pinggan. Mr. Craven, ang usap-usapan po dito sa Lion, nandirito na raw po si Mr. Hawkins. May nakakita sa kanya malapit sa bahay ni Camilla. Alam ko at inaasahan ko ang pagdating niya rito sa mansyon naman araw buhat ngayon. Hawkins, matagal kong pinag-isipan. Bago ako nakapagpasya, ayoko. Tumatanggi ka magpakasal sa akin? Oo. Pero bakit? Naghintay ka na sa akin ng higit na 10 taon. Bakit? Ayokong gagamitin mo lamang ako sa iyong paghihiganti sa mga Cravens. Anong sinasabi mo? Sa loob ng 10 taon, malaki na ang pinagbago mo. Wala ka nang iniisip kundi sarili mo lamang at maghiganti sa mga Cravens. Hindi! Sa 10 taong nakalipas, sinikap kong umangat ang aking buhay para maging karapat-dapat sa iyo, mahal kong Camilla. Sana, bumalik ka na lamang sa takdang panahong ating pinag-usapan at hindi ka pa mayaman. Mas tatanggapin kong mahirap ka. Camilla? Alam ko kung ano ang gusto mong mangyari. Gusto mo ang kinin ng mansyon. Pakakasalan mo ako at gagawing asawa upang sa ganun, makakaganti ka kay Mr. Craven. Hindi ba, Max? Pinalayas tayo ni Mr. Craven sa kanilang mansyon, sa kabila ng kanilang maling bintang. At kung tutuusin, siya ang sumira sa 10 taon ng ating buhay, Camilla.
Alam naming naririyan ka! Bakit? Anong kailangan nyo? Hawkins, natatandaan mo pa ba ako? Ben Weatherstaff? Mabuti naman at kilala mo pa rin ako, Hawkins. Kami ang dati mong kasamahan at sana pakinggan mo kami ngayon. Max, huwag mo kami palayasin sa mansyon. Maaari mo bang pagbigyan ng aming kahilingan? Pasensya na kayo. Hindi ko magagawa. Tapos na ang aking pasya. Anong sinabi mo? Hindi ko akalaing isa ka palang ingrato at walang utang na loob. Hindi kami papayag na maging alipin mo. Naintindihan mo yun? Tama na! Tumigil na kayo! Camilla, kasama ka rin pala niya. Talagang plano niyong agawin ng mansyon, hindi ba? Pwes, hindi kami magtatrabaho para sa inyo. Lalayasan namin kayo. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag! Aalis kami dito. Hindi maaari kayo magpalibig sa Tigil inyo. kayong lahat! Hindi ko binalak na ang kini ng mansyon at yaman ni Mr. Craven. Wala yung katotohanan. Talaga, Camilla? Totoo ba yan, Camilla? Mang Ben, hindi ko basta makakalimutan ang kabutihang ipinakita sa akin ni Mrs. Craven. Camilla. Maayos na ba ito sa tingin ninyo, Mr. Craven? Ikaw na ang bahala kung sa tingin mo maayos di walang problema. Ito ang kinatatakutan ko. Mapapasa kamay ni Hawkins sa lahat ng ito. Ikinalulungkot ko, Mr. Craven, pero kung makapaghintay lamang siya ng 3 linggo, hindi natin lilisanin ang mansyon na ito. Tumigil ka sa kamamaktol mo, Pitcher. Tama na yan, pwede ba? Pasensya na po kayo. Walang anuman. Iwan niyo na ako. Opo. Sige po. Hindi ko talaga makakaya. Alin ang di mo kaya? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatayo, Mary. Ang makalakad pa kaya? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Natatandaan mo bang sinabi ni Camilla? Ha? Di ba sabi niya may pag-asa ka pang makalakad? Pinalalakas lamang niya ang loob ko. Aba hindi, Colin. Hindi ba sinabi niyang ang sariwang hangin mula sa latian ay gamot sa mga masasakit ang katawan? Pero lilisanin ko na rin ang latihan sa lalo madaling panahon. Nakakaingit ka nga. Bakit naman? Patuloy kang maninirahan malapit sa latihan kasama si Deacon kalaro ang mga hayop. Samantalang ako, mag-isa akong maninirahan sa sanatorium. Ganito ang gagawin ko. Sasabihin ko kay Dr. Henry na pag-aaralan ko ang pagna-nurse. At ako ang magiging nurse mo pagdating ng araw, Colin. Matagal-tagal pang panahon ang hihintayin ko, Mary. Oo nga, pero makakatayo ka at makakalakad. Oo. Huwag kayo masyadong lalayo! Ha? Deacon, sabihin mo kay Mary, dalhin si Colin sa lihim na hardin. Sabihin mo, maniwala sa mahika. Sabihin mo rin sa iyong ina na magsadya siya sa mansyon. Ngayon din. Sige na, Deacon. Oh, sa lihim na hardin? Mahika? Ghostjo, ngayon, kailangan ko nang ipagbili ang mansyong ito. At kasamang mapagbibili ang iyong hardin, Lilias. Masaya naman tayo noong nabubuhay ka pa, hindi ba? Hindi ko na naranasan kung ano ang kaligayahan simula nang ika'y sumakabilang buhay. Maghintay ka lamang, Lilias, at susunod na ako.
pagod na ako, Lilias. Sardi. Sardi. Lilias, Mr. Craven, narito po si Mr. Hawkins at nais kayo makausap. Sardin. Narito po si Mr. Hawkins kasama si Camilla. Kasama po si Camilla. Bakit po, Mr. Craven? Bakit, Pitcher? Narito si Hawkins. Sige na. Walang pagbabago. 10 taon na nakakaraan. Maligayang pagdating sa mansyon, Hawkins. Ikinagagalak kong makita ka muli, Mr. Archibald Craven. Kay tagal na ring panahon ang nakalipas, Mr. Craven. Ano na ngayon ang itatawag ko sa'yo? Mrs. Camilla Hawkins? Hindi po. Paano kaming makakasal? Hindi kayo sang-ayon na makasal kami ni Max. Tumutol kayo sa aming pagpapakasal. Hindi ninyo kami pinayagan hanggang sa magkahiwalay. Kasalanan kong nangyari. Pero hindi na yon mahalaga. Hindi na ako ang may-ari ng mansyon ngayon. Siya nga pala, Camilla. Tapos na ba ang mga papeles? Hindi pa. Pero may gusto sana akong linawing isang bagay sa'yo, Mr. Craven. Ano yun, Hawkins? Hindi ko nilustay ang pera ng mansyon. Hindi na mahalaga kung nilustay mo ang pera o hindi. Mahalaga sa akin. Makasalalay dito ang aking dangal at karangalan. Paano mo yon mapapatunayan, Hawkins? Si Ben Weatherstaff ang aking testigo. Ang matandang hardinero. Mr. Craven, malinaw na po sa akin ang lahat. 11 taon na po ang nakakaraan. Papasok na po ako ng hardin para magdilig. Kausap ni Hawkins si Mrs. Craven. Mahina po ang ani natin ngayon dahil sa tagtuyot. Kung gano'n, maraming tao ang magugutom. May ipagagawa ako sa iyo, Max Hawkins. Ano po yun? Maaari ba nating baguhin ang tala sa libro? Gawin mong bayad na ang mga magsasaka. Pwede ko po bang kausapin mo si Ginoong Pitcher? Hindi kailangan, dapat wala nakakaalam na hindi pa sila nakakabayad sa kanilang saka. Magbabayad na lamang sila sa susunod na tag-ani. Baka po tayo magkaproblema. Ako na ang magsasabi kay Mr. Craven sa kanyang pagbabalik. Hindi problema yun. Kayo po ang masusunod. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa libro ng kayamanan. Pero bago kayo nakabalik, nagganap na ang isang malagim na aksidente. At hindi na niya nasabi sa inyo ang buong katotohanan, Mr. Craven. Ganun ba, Hawkins? Pero namatay ang aking asawa ng dahil sa iyo, Camilla! Hindi rin yan totoo. Anong sinabi mo? May testigo si Camilla, si Susan Soabe. Aksidente po ang nangyari. Pinigilan na siya ni Camilla sa pagpunta sa hardin. Ngunit hindi siya nakinig, Mr. Craven. Kung nakinig sana siya kay Camilla, wala sanang aksidente. Kasalanan ni Lilis ang lahat kung ganon. Wala po siyang kasalanan. Hindi ko malilimutan ang mga kabutihang ginawa niya para sa akin, Mr. Craven. Umiyak siya ng mamayapang aking ina. Luha ng pagdamay sa di naman kamag-anak. At pagkatapos, kinuha niya ako, inalagaan at pinalaki. Wala pong kapintasan sa mga taong nayon ng inyong asawa, Mr. Craven. Mahal po namin si Mrs. Craven. Ganoon din naman po ako, Mr. Craven. Bakit hindi nyo kaagad sinabi sa akin ang lahat ng ito? Napakalaki na po ang inyong ipinagbago. Simula nang mamatay si Mrs. Craven, wala po kami magawa. Agad kayo nagagalit kapag naririnig niyo ang aming usapan, lalo ng pangalan ni Mrs. Craven. Hanggat maaari, ayaw niyo kami pakinggan. Ngayon, naniniwala na ba kayo na wala kami kasalanan sa pangyayari? Oo, wala nga kayong kasalanan. Camilla, binabati kita. Maraming salamat, Susan. Maaari ko na po bang makita ang lihim na hardin ngayon, Mr. Craven? Ano? Ha?
pa ba sapat ang pasakit na ibinigay mo para sa akin? Kailangan ko makita, Mr. Craven. Hindi ko hinangad na masaktan kayo, pero kailangan niyo akong samahan. Pero hindi na natin mapapasok ang hardin. Itinapon ko na ang susi kung saan. Alam ko na yun, pero maligaya ako kahit man lamang sa may pintuan ng hardin. Katagan mo, Colin! Ilagay mo ang iyong lakas sa iyong mga paa. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Dapat naririto ang pintuan, hindi po ba? Huwag kang susuko, Colin! Isipin mo, ikaw ay si Rasha! May tao. Sino sila? May tao sa loob. Sa hardin. O Lilias. Bukas ang pinto. Papa? Colin! Tingnan mo, Papa. Ha? Colin? Ang mahika? Colin! Papa! Papa! Colin! Colin, anak ko. Nakakalakad na ako dahil sa bahay ka ni Camilla. Colin. Nagawa ko na po makalakad dahil sa bahay ka ni Camilla. Gawa ni Camilla? Opo, utang natin kay Camilla. Hindi, Mary. Ang kalikasan sa latian ang nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Oh, paano naman ang mahika, Camilla? Hindi naman ako mangkukulam, Deacon. Mr. Craven, meron akong huling kahilingan. Ha? Maaari bang kayong magpatuloy sa pamamahala ng mansyon? Malaking tulong ito para sa akin. Hawkins. Hindi ko nagagawing hotel ang mansyon. At maaari mo akong bayaran kung kailan ka magkapera. Ang buong hardin na ito ay sayo. Pero bakit? Kung hindi mo gagawin, hindi ako pakakasalan ni Camilla. Salamat, Camilla. Nanumbalik ang aking damdamin makatao. Dahil sa iyo, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Camilla. Mary, kung tutuusin, ikaw naman talaga ang mas maraming nagawa sa lahat ng mga pangyayari. Ako naman ay maligaya para kay Senyorita Mary. Angko, maaari ko bang ibigay kay Camilla mga ligaw na rosas na yon? Nais kong ibigay ang bulaklak ng pagmamahal mula kay Auntie. Sige, Mary. Ang mga rosas o lilias ang nagdala sa